Pinatawag ni Tang Feng ang mga miyembro ng ipanglalaban nilang team para sa huli nilang pagpupulong bago magsimula ang Freshman Championship. Sinabi niya na ang 5 araw sa mga ito ay ang starters ng team at ang 5 naman daw na natitira ay ang reserves ng team. Kapag nga raw na injured ang isang starter o kaya naman daw ay naubusan na ito ng vitality ay saka raw ito papalitan ng isang reserve. Sinabi ni Tang Feng na ang 5 raw na starters ng team ay sina Fang Ping, Zhao Lei, Fu Changding, Yang Xiaoman at Tang Songting. Ang tatayo nga raw na team leader ng grupo ay si Fang Ping. Sinabi ni Tang Feng na ang 5 pa raw na natitira ay ang magsisilbing reserves ng team. Nagtaka ang lahat noong tawagin ni Zhao Zumei si Advisor Tang Feng. Ipinaalam ni Zhao Zumei na hahamunin niya raw si Tang Songting dahil gusto niya rin daw na mapabilang sa mga starters ng kanilang team. Sinabi ni Tang Songting na mukhang iniisip nga raw ni Zhao Zumei na siya ang pinakamahina sa 5 nilang starter. Pero agad na rin siyang pumayag at tinanggap ang paghamon nito. Pinaghanda na ni Tang Feng ang maglalaban na sina Zhao Zumei at Tang Songting. Agad na sumugod ang dalawa para atakihin ang isa't isa noong marinig na nila ang hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Ginamit nila parehas ang kanilang mga vitality sa mga sandata na kanilang ipinang-atake. Naisip ni Tang Songting na mas nauna nga raw siya kay Zhao Zumei sa pag-rareforge ng upper limb, hindi nga raw ito mananalo sa kanya kung lakas din lang ang basehan. Iwinasiwas ni Tang Songting ang kanyang sandata pero agad na nakatalon at nakaiwas si Zhao Zumei. Sa pagbagsak ni Zhao Zumei ay bigla nitong inilubog ang gamit nitong sandata. Ginamit niya itong tukuran para magawa niyang makaatake ng sunod-sunod. Nagtaka si Fu Changding kung bakit daw kaya napaka-agresibo ngayon ni Zhao Zumei. Tuwang-tuwa naman si Yang Xiaoman dahil nakakalamang na ngayon sa nagaganap na laban ng kanyang kaibigan. Naisip ni Fang Ping na nabanggit nga raw ni Advisor Lu Fengro na kailangan pang masipagan at paghusayan ni Zhao Zumei para magawa nitong mapanatili ang negosyo ng kanyang pamilya. Noong 1 buwan nga lang daw ay masasabi niya na mas mahina ito kay Tang Songting, pero ngayon nga raw ay nagagawa na nitong makipagsabayan ng lakas. Nabahala si Tang Songting dahil malaki na nga raw pala ang inilakas ni Zhao Zumei, kailangan na niya nga raw wakasan ang kanilang laban sa lalong madaling panahon. Dumistansya ang dalawa sa isa't isa para mas makaposisyon sila ng maayos. Sa pagkakataong ito ay si Tang Songting naman ang naging agresibo. Sumugod ito ng mabilis at inatake si Zhao Zumei gamit ang inaral niyang teknik. Nabahala si Zhao Zumei noong mabitawan niya ang kanyang sandata. Sinabihan ni Tang Songting si Zhao Zumei nang sumuko na raw ito dahil wawakasan na raw niya ang kanilang laban. Ngunit nanindigan pa rin si Zhao Zumei na ipagpatuloy ang laban kahit wala na siyang hawak na sandata. Nagulat ang lahat noong makita nila ang ginawang pagsalag ni Zhao Zumei. Pilit nitong pinigilan ang pag-atake ni Tang Songting kahit masugatan man ang kanyang kamay. Nagsalita si Zhao Zumei at sinabi na wala pa raw nananalo sa pagitan nilang dalawa. Naisip ng ating bida na sa tapang nga raw na ipinapakita ni Zhao Zumei ay nakasalalay na lang daw sa magiging reaksyon ni Tang Songting kung sino ang magwawagi sa laban. Sinabihan ni Tang Songting si Zhao Zumei nang huwag daw ito masyadong agresibo dahil magkakampi nga raw sila sa iisang team. Hindi inintindi ni Zhao Zumei ang tinamo niyang pinsala dahil sa kagustuhan nitong manalo. Nawala si Tang Songting sa focus kaya sinamantala agad ito ni Zhao Zumei para magsagawa ng pag-atake. Agad na pinulot ni Zhao Zumei ang malaking espada na nabitawan ni Tang Songting. Inihinto ni Zhao Zumei ang kanyang pag-atake noong magsambit na si Tang Songting ng kanyang pagsuko. Nagsalita si Advisor Tang Feng at idineklara na si Zhao Zumei raw ang nanalo. Papalitan ng araw nito si Tang Songting sa pagiging starter ng ipanglalaban nilang grupo. Makalipas ang 1 linggo ay sumapit na ang araw ng Freshman Championship na gaganapin sa Magic University Sports Stadium. Namangha si Fang Yuna sa laki ng stadium at sa dami ng mga taong manunood. Sinabi ni Tan Shenping na maraming araw sikat na tao ang pupunta doon dahil gusto ng mga itong mapanood ng aktwal ang magaganap na Martial Arts University Freshman Championship. Tinanong ni Fang Yuna ang kanyang Uncle Tan kung bakit wala pa raw doon ang kanyang kuya gayong parang malapit nang magsimula. Sumagot si Tan Shenping na nabanggit nga raw ni Fang Ping na may kailangan pa raw itong asikasuhin. Hintayin na nga lang daw nila ang pagdating nito.
Sinabi ni Fang Yuna na kung ayaw nga raw manood ng kanyang kuya ay mas mabuti pa na ibenta na lang nila ang pwesto na uupuan nito. Tinanong niya si Uncle Tan kung may bibili ba raw kaya doon ng 2,000 yuan. Marahil nga raw ay may bumili rin ito ng 3,000 o 5,000 yuan lalo na't nasa bandang unahan ang kanilang pwesto. Sinabihan ng tumatayong referee ang lahat ng mga bisitang manunood na magsitahimik daw ang mga ito. Binanggit nito na martial arts championship daw ang gaganapin doon at hindi konsyerto ng mga artista. Sinabihan rin nito ang mga manunood nang magsibalik raw agad ang mga ito sa kani-kanilang kinauupuan. Tumahimik nga lang daw ang mga ito at huwag gumawa ng mga bagay na maaaring makaabala sa magaganap na kompetisyon. Binanggit din ng referee na yun nga raw ang kauna-unahang beses na isinapubliko ng mga martial arts university ang paglalaban ng mga martial arts students, kaya sana nga raw ay irespeto ng mga ito ang kanilang kompetisyon. Idineklara na ng lalaki ang pagsisimula ng unang National Martial Arts University Freshman Championship. Ang lalaking ito ay ang Deputy Minister of Education na si Zhang Beihao, isa itong rank 7 Grandmaster at ito ang nakatalagang chief referee ng magaganap na kompetisyon. Naisip ni Fang Yuna na nagsimula na nga raw ang kompetisyon pero wala pa rin daw doon ang kanyang kuya. I-record na nga lang daw niya ang mga mangyayari para may mapanood ito. Sinabi ng tagapagsalita na salubungin daw nila ng palakpakan ang mga contestant na nagmula sa iba't ibang martial arts university. 4 na kupunan ang maglalaban ngayon, at ang mga ito ay ang Team Magic University, Team Capital University, Team Martial Arts University Alliance at ang Team 8 Schools Alliance. Ang Team 8 Schools Alliance ay binubuo ng mga martial artist na nagmula sa 8 martial arts university ng bansa. At ang Team Martial Arts University Alliance naman ay binubuo ng mga martial artist na nagmula sa natitirang 89 na martial arts university. Magsasalang ng tig-5 miyembro ang bawat team para kaharapin ang makakalaban nilang kupunan. Maglalaban ng one-on-one ang tig-1 miyembro ng bawat team. Ang estudyante na matatalo ay kailangan ng umalis ng arena, at ang mananalo naman ay maaaring pumili kung gusto pa nitong magpatuloy para makipaglaban sa sunod na miyembro ng kabilang kupunan. Maglalaban-laban ang 4 na kupunan hanggang sa 2 na lang sa kanila ang matira sa pinakadulo ng kompetisyon. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na ang team raw na una niyang ipapakilala ay ang team ng Magic University. Habang nagre-record si Fang Yuna ay bigla itong nagulat. Napatanong siya kay Uncle Tan kung ano raw ang ginagawa ng kanyang kuya sa team ng Magic University. Maging si Tan Shenping ay nagulat rin nung mapagtanto nito na kasali nga sa mga estudyante na lalaban ang ating bida. Naisip ni Tan Shenping na halos kalahating taon pa nga lang daw ang nakalilipas nung kumuha si Fang Ping ng entrance examination, noon nga raw ay hindi pa ito isang martial artist. Nakakamangha na nga raw na nagawa agad nitong makapag-breakthrough sa pagiging rank 1 martial artist sa loob lang ng maikling panahon. Pero nagawa rin daw pala nitong malampasan ang mga kasabayan nitong freshman elites ng Magic University at mapabilang sa grupo na lalaban sa kompetisyon. Sinabi ni Tan Shenping na napakalaki na nga raw pala ng inilakas ni Fang Ping simula noong huli niya itong nakita. Nainis naman si Fang Yuna dahil itinago nga raw ng kanyang kuya na isa pala ito sa mga miyembro na ipapanglaban ng Magic University. Mas lalo pang nainis si Fang Yuna noong i-anunsyo ng tagapagsalita na si Fang Ping daw na isang pick rank 1 martial artist ang nakatalagang team leader ng Magic University. Hindi na niya nga raw malaman kung gaano pa karami ang itinatago nito sa kanya. Nang lambot ang tuhod ni Tan Shenping noong malaman nito na hindi lang pala basta miyembro ang ating bida dahil ito rin pala ang team leader ng grupo. Sa tanda niyang iyon ay isa pa din lang siyang pick rank 1 martial artist, hindi siya makapaniwala na palakas ng araw pala ng palakas ang mga martial artist ng makabagong henerasyon. Pinakilala na rin ng lalaking tagapagsalita ang mga pick rank 1 martial artist na sina Fu Changding, Zhao Lei, Yang Xiaoman at ang iba pang miyembro ng Magic University. Sunod naman na pinakilala ng tagapagsalita ang team leader ng Capital University. Ito nga raw ay si Han Shu na isa ring pick rank 1 martial artist. Pinakilala rin ito sina Li Ran, Fang Wenxiang at ang iba pang mga miyembro ng Capital University. Sunod naman na pinakilala ng tagapagsalita ang team leader ng 8 Schools Alliance. Ito nga raw ay si Wei Bin na isa ring pick rank 1 martial artist. Sinabi ni Yang Xiaoman na napakarami nga raw palang pick rank 1 martial artist sa kanilang kompetisyon,
Mukhang hindi na raw pala ganoong ka-big deal ang mga gaya nilang pick rank 1. Pinaliwanag ni Fu Changding na may ilan pa rin naman daw na pagkakaiba ang mga pick rank 1 martial artist. Ginawa niyang halimbawa ang kanyang sarili at si Yang Xiaoman, sinabi niya na hindi nga raw nito magagawa na manalo laban sa kanya. Sinabihan ni Zhao Zumei ang kanyang mga kagrupo noong mapansin niya na nagtatalo ang mga ito. Naisip ni Fang Ping na tama nga raw ang sinabi ni Fu Changding na magkakaiba pa rin naman ang abilidad ng bawat pick rank 1 martial artist. Naroon na nga raw ngayon ang lahat ng mga elite freshmen na nagmula sa mga martial arts university ng buong bansa. Kapag nanalo nga raw siya sa mga pick rank 1 martial artist ng ibang kupunan ay sa kanya na nga raw mapupunta ang focus ng atensyon. Kikilalanin nga raw siya ng mga ito bilang hari ng mga pick rank 1 martial artist. Sunod namang ipinakilala ng tagapagsalita ang mga miyembro ng Martial Arts University Alliance. Ang team leader nga raw ng mga ito ay si Sun Mingyo na isang elementary rank 2 martial artist. At ang isa raw nitong kamiyembro ay si Chen Jiesheng na isa ring elementary rank 2 martial artist. Nagulat ang ating bida noong malaman nito na may kabilang rin pala na rank 2 martial artist sa kanilang kompetisyon. Nagulat rin ang iba pang mga estudyante noong malaman nila na may dalawang rank 2 martial artist sa kupunan ng Martial Arts University Alliance. Sinabi ng Grandmaster na si Zhang Beihao na tapos na raw ang pagpapakilala ng bawat miyembro. Ang sunod na raw na gagawin ng bawat team ay ang bumunot ng bola para malaman kung sino ang una ng mga itong makakalaban. Lumapit na ang ating bida noong tawagin na ni Zhang Beihao ang mga team leader ng bawat kupunan. Nakaramdam siya ng kaunting kaba habang bumubunot siya ng bola. Tinanong ni Fang Yuna ang katabi niyang si Uncle Tan kung mas malakas ba raw kaysa sa kanyang kuya ang mga rank 2 martial artist na kasali sa kompetisyon, tinanong niya rin kung nanganganib ba raw itong matalo. Sumagot si Tan Shenping na base nga raw sa mga rank ng mga miyembro ng bawat team ay masasabi niya na ang pinakamalakas na grupo ay ang Martial Arts University Alliance. Matatalo nga raw agad ang Magic University kapag ang Martial Arts University Alliance ang mabubunot ni Fang Ping. Nagdasal si Fang Yuna na sana raw ay hindi mabunot ng kanyang kuya ang team ng Martial Arts University Alliance para hindi ito mapalaban sa mga rank 2 martial artist. Kasalukuyan din ngayong ipinagdadasal ni Fang Ping na sana raw ay tulungan siya ng langit na siya ang makabunot sa team ng Martial Arts University Alliance. Noong unang araw ay gusto niyang labanan ang mga pick rank 1 martial artist para sa kanya mapunta ang kasikatan. Pero may mga rank 2 martial artist rin daw pala doon at mas maganda nga raw itong oportunidad kaysa sa una niyang naisip na plano. Kapag nanalo nga raw siya laban sa mga rank 2 martial artist ay mas lalo pa raw siyang sisikat sa buo nilang bansa. Ngayon ay hawak na ng ating bida ang kanyang nabunot na bola. Nadismaya siya noong malaman niya na sa Group B na pabilang ang kanyang kupunan. Sinabi ni Han Shu na napahanay nga raw ang kanilang grupo sa Martial Arts University Alliance, at ito nga raw sadya ang gusto niyang mangyari. May dalawa nga raw rank 2 martial artist ang kupunan ng Martial Arts University Alliance. Mga freshman pa nga lang daw sila pero nagawa na raw agad ng mga itong makarating sa rank 2 sa loob lang ng 6 na buwan. Ibig sabihin nga raw noon ay wala ang mga itong sapat na oras para magsanay ng mga combat techniques at hindi ang mga ito nakapagsagawa ng maraming misyon. Nainis si Sun Mingyo nung sabihin ni Han Shu na matatalo raw ng mga pick rank 1 martial artist nilang miyembro, ang mga elementary stage rank 2 martial artist ng Martial Arts University Alliance. Naisip ni Fang Ping na mahusay nga raw magkalkula si Han Shu at napakataas rin daw ng kumpiyansa nito. Ito nga raw pala ang dapat niyang asahan sa team leader ng Capital University. Naalala ng ating bida noong banggitin sa kanila ni Advisor Tang Feng na matagal na raw na magkakumpetensya ang Capital University at ang kanilang Magic University. Sila nga raw ang laging naglalaban kung sino ang magiging first place at kung sino ang mapapalagay sa second place. Sinabi ni Tang Feng na ang Capital University nga raw ang pinakamatindi nilang kalaban sa gaganaping freshman championship. Kapag nagawa nga raw nilang matalo ang Capital University at kapag sila ang naging kampyon ay ibibigay raw sa kanila ng mga ito ang 10% ng mga resources na natatanggap nila mula sa kanilang bansa. Kapag nangyari nga raw yun ay makakatanggap ng tig 300 academic points ang lahat ng kanilang miyembro na lumahok sa kompetisyon. Sinabi ni Fang Ping na napakaswerte raw ni Han Shu dahil dito raw napunta ang oportunidad na makapagpasikat sa pagkalaban sa mga kalahok na rank 2 martial artist.
Sinabihan ni Hanshu ang ating bida na wag raw nitong iisipin na makakayang makipagkumpetensya sa kanila ng mga taga Magic University sa pagkuha ng kampyonato. Maghanda na nga lang daw ang mga itong matalo dahil maging ang kanilang araw mga reserves ay puro na rin pick rank 1 martial artist. Sumagot si Fang Ping at sinabihan si Hanshu nang wag daw itong napakayabang. Hintayin na nga lang daw nito na magkalaban ang kanilang mga kupunan. Naisip ng ating bida na tatalunin nga raw nila ang Capital University alang-alang sa 300 academic points na maaari nilang makuha. Sisimula na ang kompetisyon sa pagitan ng Capital University at Team Martial Arts University Alliance. Kasalukuyan na ngayong nasa loob ng arena ang mga team leader ng magkabilang kupunan na sina Hanshu at Sun Mingyu. Sinabi ni Fu Changding na napakalakas nga raw ni Hanshu. Ito nga raw ang top scholar sa natapos na National College Entrance Examinations, at isa rin daw itong martial artist na nakapag-bone forging ng 3 beses. Sinabi naman ng ating bida na tingnan na nga lang daw nila kung ano ang ipapakita nito sa first round. Agad na sumugod si Sun Mingyu noong marinig nito ang hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Iwinasiwas niya ng buong lakas ang kanyang gamit na sandata. Nag-alala si Sun Mingyu noong mapansin nito na wala siyang tinamaan. Nakalayo na pala agad sa kanya si Hanshu gamit ang middle stage stepping technique na tinatawag na ghostly steps. Sinabi ni Fu Changding na sa stepping technique nga raw na gamit ni Hanshu ay mahihirapan na itong mapatamaan ni Sun Mingyu. Nakahanap ng pagkakataon si Hanshu para maatake ang kanyang kalaban. Napailing si Sun Mingyu nang dahil sa dulo ng sibat na nakalubog sa kanyang dibdib. Sinabi ni Fu Changding na maging ang spear technique daw na gamit ni Hanshu ay nasa advanced na level na rin. Nagawa nga raw agad nitong mapuruhan si Sun Mingyu gamit lamang ang isang pag-atake. Malapit na nga raw sigurong matapos ang laban dahil napakalayo nga raw ng pagitan ng lakas ng mga ito. Imbis na alisin ay mas pinili ni Sun Mingyu na hawakan ang spear na nakatusok sa kanyang katawan. Nagulat si Fu Changding sa ginawang ito ni Sun Mingyu. Nagsagawa ng pag-atake si Sun Mingyu at sinabihan si Hanshu na tingnan na nga lang daw nila kung makatakas pa ito sa kanya. Sinabi ni Fu Changding na kailangan nga raw bitawan ni Hanshu ang sandata nito kundi ay mapupuruhan ito ni Sun Mingyu. Napansin ni Hanshu na malapit na siyang tamaan ng sandata ng kanyang kalaban. Sa mga sandaling yun ay doon na niya inilabas ang kanyang sikreto. Tumilapon ang katawan ni Hanshu pero nagawa pa rin naman itong makatayo ng maayos. Pumatak sa loob ng arena ang isang nagdurugo at putol na kamay. Nagmula ang kamay na ito sa team leader ng Martial Arts University Alliance na si Sun Mingyu. Nagulat ang mga taong nanunood sa marahas na eksena na kanilang nasaksihan, napapaisip rin sila kung isa lang ba raw talaga itong kompetisyon. Hinawakan ni Hanshu ang bahagi ng kanyang katawan kung saan siya nagkaroon ng pinsala. Nagsalita ang teaching advisor ng Martial Arts University Alliance na tinatanggap na raw nila ang pagkatalo ni Sun Mingyu. Dahil doon ay idineklara na ng tagapagsalita na ang Capital University raw ang nanalo sa round 1. Naisip ni Fang Ping na talagang malakas nga raw pala ang Capital University. May secret move nga raw na ginawa si Hanshu kaya ito nanalo, nagtago nga raw ito ng isang espada sa loob ng gamit nitong sibat. Bago nga raw ito matamaan ng malaking palakol ay agad nitong hinugot ang nakatago nitong espada para magsagawa ng pag-atake. Sa isang iglap nga lang daw ay nagawa nitong maputol ang kaliwang kamay ni Sun Mingyu kaya nabawi rin ito ang kanyang sibat. Napakabilis nga raw ng ginamit nitong stepping technique at saber technique. Pero hindi nga rin daw ito nakaiwas na magtamo ng pinsala dahil naumpisahan na raw ni Sun Mingyu ang pag-atake nito bago pa ito mapuruhan. Sa lakas nga raw ng puwersa na ginamit ni Sun Mingyu ay napatalsik at napinsala rin ito si Hanshu kahit na ang tangkay lang ng kanyang sandata ang tangi niyang napatama. Naisip ng ating bida na nangangamba nga raw siya na hindi magiging madali ang mga gagawin nilang pakikipaglaban bago nila makuha ang freshman championship. Muli pang nakipaglaban si Hanshu at natalo ulit nito ang miyembro na ipinanglaban ng kabilang kupunan. Matapos ang pangalawang laban ay wala na itong sapat na vitality kaya pinili na nitong lumabas ng arena. Ang bawat miyembro ng magkabilang kupunan na sumalang sa laban ay puro nagtamo ng iba't ibang laki ng pinsala. Tinalo ni Liran ng Capital University ang kalaban nitong si Yang Jin ng Martial Arts University Alliance.
Si Liran naman ang sunod na natalo nung makipaglaban ito kay Liang Weiyao ng kabilang kupunan. Nakabawi rin naman agad ang Capital University noong matalo ng kanilang miyembro na si Zhang Zhengguang ang kinalaban nitong si Liang Weiyao. Kahit mas mahina ang Martial Arts University Alliance kung ikukumpara sa Capital University, lahat naman ng mga miyembro nito ay nagpakita ng malakas na determinasyon at katapangan ng loob. Hindi man nila natalo ang kabilang kupunan pero itinaya nila ang sarili nilang mga buhay para magawa nilang mapahina at maubos ang lakas ng kanilang mga nakalaban. Nanalo man ang Capital University sa kabuuan ng first round, pero ang dalawa sa mga miyembro nito ay nagtamo ng malaking pinsala at ang dalawa din sa mga ito ay nagtamo rin ng ilang pinsala. Pagkatapos ng unang labanan ay umalis na agad ang mahigit sa kalahati ng mga manunood dahil hindi na nila kinakaya ang madugong eksena na kanilang natutunghayan. Hindi nila inasahan na magiging ganoong karahas ang paglalaban sa pagitan ng mga estudyante ng mga martial arts university. Naisip ni Tan Shenping na kailangan nga raw makipaglaban ng bawat martial artist, ito nga raw ang realidad ng mga tao na pumasok sa mundo ng martial arts. Umiiyak si Fang Yuna habang hinihintay ang susunod na laban. Gusto na niyang patigilin ang kanyang kuya sa gagawin nitong pakikipaglaban dahil ayaw niya nga raw itong makitang masaktan.